Political parties. Paano ba sila nagiging bahagi ng ating demokrasya? Kung ikaw ay kakandidato sa darating na eleksyon, mas maigi bang sumali sa isang partido politikal o maging independent candidate lamang? Ano ba ang papel ng isang political party sa paglalatag ng mga programa at plataporma para tugunan ang mga suliranin ng ating lipunan tulad ng kahirapan, edukasyon at kalusugan? Yan ang tatalakayin dito lamang sa Batas et al. Magandang araw. Kayo ay nanunood ng Batas et al. Ako po ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra, at ngayon makakasama natin si Attorney Bernadette Beng Sardillo, isang election law practitioner, para pag-usapan ng ating political party system. Sa darating na eleksyon at mga previous elections, Attorney Beng, di ba may mga kandidato tayo na membro ng partido, meron din tayong mga independent candidates, no? Bago natin pag-usapan itong mga kandidato na to, ano ba ang isang political party, Beng? Isang political party, mula sa batas, ay isang grupo ng mga tao na nagsama-sama dahil sa isang advokasya or naniniwala sila sa isang plataforma ng gobyerno. Anong pinagkaiba ng political party, let's say, sa isang non-governmental organization or people's organization? Ang advocacy mainly ng political party is really to participate in the electoral exercise or in the elections. And kinakailangan ang isang political party ay marehistro sa Commission on Elections para makapag-participate sila sa eleksyon. Pwede bang rehistrado ka lang sa COMELEC tapos hindi ka rehistrado, let's say, sa Securities and Exchange Commission? Or kailangan pareho? With the new corporation code, ang sinasabi ng COMELEC, hindi na kinakailangan na marehistro ang isang political party sa Securities and Exchange Commission. In order for a political party to have a personality, kinakailangan lang na marehistro siya or bigyan siya ng accreditation ng Commission on Election. May deadline ba para magparehistro sa COMELEC? For the 2025 elections, tapos na po last year yon, December 29. Pero yung mga parties, pwede ba sila at this point magbuo ng isang coalition or bigger entity? Hindi na rin dahil tapos na rin yung deadline. Kung magkakaroon ng coalition or minsan yung tinatawag nating alliances, hindi siya official. Mga karapatan ng political parties meron ba? Meron po. Kaya ka humihingi ng accreditation or registration sa COMELEC para magkaroon ka ng karapatan ang isang partido na mag-field or ng mga kandidato sa darating na halalan. At kasama po dito ay yung paggastos para sa kandidatura ng bawat kandidato. Kung merong karapatan, meron bang obligasyon naman ang mga political parties natin? Meron. Isa po sa pinaka-importanting obligasyon ng isang partido ay ang mag-report ng kung magkano ang ginastos or ang tinatawag nating SOSE, yung Statement of Contributions and Expenses, yung mga ginastos at natanggap nilang contributions, donations na ginamit nila para sa eleksyon. At bukod dito, may bago pong requirement ang COMELEC. Every year, pinapag-submit ngayon ang mga political parties ng tinatawag na SIUS para siyang GIS. Kung korporasyon, merong requirement sa SEC na mag-submit, ang political parties din may requirement every year na mag-submit din sa COMELEC. At anong epekto pag hindi nag-submit? Pwede pong tanggalin ng COMELEC ang registration ng isang political party. Attorney Beng, pinag-usapan natin political parties. Pareho ba ang sistema ng political party sa usapin ng party list system? Hindi po. Isa sa malaking pinagkaiba ng party list sa political party, ang party list, pwede siyang kumuha ng boto, tumatakbo siya para maupo yung nominee niya. Yes. Ang political party, depende sa tinatawag nating constituency. Doon nagdedepende kung saan siya pwedeng magpatakbo ng kandidato at hindi limitado sa House of Representatives ang magiging kandidato ng mga political parties.
Yung mga political parties na registered sa COMELEC, pwede rin ba silang lumahok sa party list system? Base po sa desisyon ng Supreme Court, ang isang political party, lalo na ang regional political party, ay pwedeng lumahok sa party list system of elections, pero may isang kondisyon ang Supreme Court yan. Hindi pwedeng magpatakbo ng district representative or congressman ang isang regional political party na nais na lumahok sa party list elections. Para tumakbo sa halalan, kailangan ba membro ng party or pwede kang tumakbo at hindi maging membro ng isang political party? Attorney Beng. Hindi requirement po na para maging kandidato na meron kang partido. Pwede kang tumakbo bilang independent candidate sa eleksyon. Meron bang advantages kung ikaw ay membro ng party or mas ipinapayo ba natin tumakbo ka bilang independent, Attorney Beng? Yung isa siguro pong malaking difference or advantage ng kung tatakbo kang may partido is yung on substitution. Pinapayagan lang ng batas at ng COMELEC na magkaroon ng substitution in case of withdrawal, disqualification, and death kung may partido. Kung independent candidate, hindi papayagan yun. Meron pa bang ibang advantages bukod sa usapin ng substitution if you are a member of a political party? Well, if a political party has yung machinery, it can help any candidate with his candidacy. Also, importante din palang pinagkaiba nila is yung sa paggastos, yung spending limit. Ang independent dahil ang presumption ng batas ay wala siyang tulong na makukuha sa kahit anong partido, binibigyan ng mas malaking spending limit or 5 pesos per registered voter. Kung may partido ka, it's 3 pesos per registered voter because the law presumes that the political party is there to help the candidate. Bilang political parties, pwede rin sila mangampanya on their own, di ba? At saka sumuporta, financial support for candidates? Yes. It's actually, that's why as a political party, isa sa advantage nila yon na if they want to advance yung candidacy of the members of the candidates, they can spend. That's why they also have their own spending limit. Nabanggit mo kanina, tapos na ang panahon para magparehistro. Pero ano bang pangkaraniwang requirements para magbuo ng political party at ikaw ay tatanggapin ng Commission on Election bilang isang political party? Kailangan mag-file po ng petition. Ang petition na ito ay kailangan na fina-file ng either ng Presidente or ng Secretary General ng partido. Kailangan din ipakita ng partido na meron siyang chapters sa lugar na gusto niyang i-represent. Either kung sa probinsya, kailangan may presence siya. Tinatawag nating presence sa majority ng mga munisipyo or city doon sa probinsyang yun. Ganon din po yan, pataas ng pataas, kung national, majority ng presence mo sa buong Pilipinas. So, may iba't ibang uri pala ng political parties? Ano to? Depende sa anong saklaw mo, coverage mo sa Pilipinas? Yes. More on yung sa jurisdiction or constituency. Meron kang yung local party, then you have the provincial party na sa isang probinsya lang siya. So, ibig sabihin, kung provincial party ka, yung mga kandidato mo, ang pwede mo lang na i-nominate as candidate are provincial candidates. So, meron kang national parties, may regional parties ka din, meron kang provincial city parties, no? Oo. At iba't iba ang requirements para dito. Pare-parehas lang po, nagkakaiba lang yung sa requirement ng presence or yung chapters. Kasi since kung palaki siya ng palaki, mas maraming chapters ang kinakailangan. Mahirap ba magparehistro sa COMELEC? Medyo mahirap po kasi maraming technical na requirements na kinakailangan at ang pinaka-importante na hinahanap ng COMELEC ay ipakita nung nag-a-apply na partido na totoong partido siya, may mga members siya at meron siyang chapters. Halimbawa, rehistrado ka na pero hindi ka lumahok sa eleksyon, meron bang epekto yon sa iyong personality bilang political party or tatanggalin ka na sa listahan ng COMELEC pag hindi ka lumahok? Pwede namang hindi lumahok, pero dito po pumapasok yung requirement nga ng COMELEC ngayon. Yung magsasabit sila ng
sworn information updated sheet kasi doon nila isasubmit at ipapakita sa COMELEC na existing sila or buhay ang partidong ito. Ano ba mga grounds para makansela ang isang rehistro ng political party? Isa sa pinagbabawal kasi po na marehistro bilang political party is a religious sect. Bawal yon. Kapag napatunayan na lumabag ang partido sa batas, pwedeng kansilahin din ng COMELEC. In fact, dinagdagan po nila yung sa SIUS na napaka-importante ngayon, kapag hindi nag-submit, pwede ring ground to cancel the registration of the political party. Malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy. Ano bang kailangan ng mga political parties ngayon dahil lang filing October 1 to 8? Meron bang kailangan gawin ng mga political parties before the period to file Certificates of Candidacy? Nire-require po ng COMELEC na mag-submit ang bawat partido ng ang tinatawag nating authorized signatories. Ang authorized signatories, ito po yung mga tao na dinedesignate ng partido para pumirma ng Certificate of Nomination and Acceptance, yung CONA, para ito ang katibayan ng isang kandidato na siya ay nominado ng partido. May deadline ba para mag-submit ang mga parties ng kung sino ang authorized representatives nila? Meron po, COMELEC po ang nagsasabi kung kailan ang deadline. Naglalabas sila ng guidelines kung ano yung isasubmit at kung kailan siya isasubmit. Sa ilalim yata ng kalendaryo ng COMELEC, September 30 yata ang deadline. No? Conventions, nakalagay din sa calendar ng COMELEC na kailangan daw magkaroon ng mga political conventions. Ano ba ang karaniwang nangyayari sa isang convention, Atty. Beng? Usually sa conventions ay pinag-uusapan po ng partido, ng officers at members kung sino ang gagawin nilang kandidato sa election. Pwede ba mag-nominate ang isang party ng more than one candidate for a single position? Hindi pwedeng mag-nominate ang isang partido ng more than one candidate. Kasi ang nangyayari dyan, nagiging independent yung kandidato. So ang epekto pag one political party, let's say, nominates two candidates for a city mayor, ang epekto nun, parehong independent yun. Opo. Ano yung zona libre minsan naririnig natin? Anong epekto nun? Yung zona libre, it's more on yung kanina po pinag-usapan natin sa coalitions and alliances. Hindi may iwasan yan at the local level, sa level ng probinsya na nagkakaroon ng yung dalawang partido na magkakampi at the national level ay merong parehas kandidato. Kung hindi magkasundo, tinatawag na isasona libre natin ang lugar na to. Walang kakampihan, silang dalawa yung maglalaban. Opo. Meron pa bang tinatawag na dominant majority, dominant minority party sa ilalim ng ating sistema? Meron. Fina-file yung petition after the filing of the COCs. So, COMELEC din ang magsasabi ng deadline nun kung kailan ang mga rehistradong partido ay pwedeng mag-apply for dominant majority or minority status. Kung ikaw ay dominant majority, dominant minority, anong entitlement mo compared to other parties na hindi naman dominant parties? As a dominant majority or minority party, isa sa pinaka-importante dyan is kung masikip yung classroom at may watchers ang dalawang partido, ang mga partido at kandidato, binibigyan ng priority yung watchers ng dominant majority at minority parties. Sila din ang watchers din nila ang unang nakakakuha ng kopya ng election returns. Alam mo naman dito sa Pilipinas may palipat-lipat ng party, no? May epekto ba 'yon? Membro ka ng political party X ngayon tapos bukas membro ka ng political party Y? Meron po tayong batas on it's actually prohibited yung turncoatism but hindi siya ina-apply, reinforced. I think to my recollection, there was only one case on turncoatism, but in the recent years, wala. Halimbawa, nag-file ka ng Certificate of Candidacy mo under political party X. Tapos after October 9 onwards, umalis ka sa party na yon. May epekto ba yon sa iyong pagiging candidate
for that position? Pwedeng i-revoke or tanggalin ng partido yung nominasyon ng kandidatong ito as candidate ng partido. At ang epekto nun, Magiging independent. Pero again, depende po yan sa ilalabas na guidelines ng COMELEC kung hanggang kailan. Kasi printed ang balota, importante na tinatapos ng COMELEC agad yung listahan at kasama doon po yung pangalan at kung anong partido, kung independent man ang kandidato. salamat Attorney Beng. Ano ang mensahe ninyo para sa mga nanunood at magiging kandidato para sa darating na halalan, Attorney Beng? Importante po ang bawat political party. It's enshrined in the 1987 Constitution na sinasabi magkakaroon tayo ng multi-party system. So sa mga kandidato po, importante na piliin natin ng mabuti kung anong partido ang sasalihan natin. Maraming salamat, Attorney Beng Sardillo, sa inyong oras. Sa ating naging diskusyon ukol sa political parties, nakita natin ang saysay at papel ng mga political parties. Pero tila for practical and out of convenience reasons lamang ang pagbuo or pagsanib sa mga partido politikal. Marami nag-aasam, kasama na ako, na sana mas maging malalim at makabuluhan ang ating free and open party system. Naway maging tunay na bihikulo ng demokrasya, governance and accountability ang ating mga political parties. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Batas et al. Ako muli ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. Abangan ninyo ang mga susunod pang talakayan sa halalan dito lang sa Batas et al. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo dito lang sa Newswatch Plus.